70% na ng mga classroom sa bansa ang wala sa kondisyon ayon sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2. Lumabas ding mas mahal magpatayo ng classroom sa mga contractor ng DPWH kumpara sa halaga ng mga dinodonate ng pribadong sektor. Nakatutok si Mark Salazar. Ang Calubcob Elementary School sa Naik, Cavite ang ginawang mukha ng education crisis ng EDCOM2 sa kanilang report sa Senado kanina. Nang puntahan ito ng GMA Integrated News sa pagbubukas ng klase nitong Hunyo, nakita ang pagsisiksikan ng 1,800 students sa 2 standard classroom at 6 na makeshift classroom. Sa sobrang lala ng classroom backlog, sa kalapit na government housing project na lang, nagkaklase ang kinder to grade 3. Sa kabuuan, 165,000 classrooms ang backlog na ayon kay Education Secretary Sani Angara, aabutin ng 5 dekada bago nila mahabol maipatayo ang mga ito. Mabagal kasi ang building rate. Halimbawa, noong isang taon, 847 classrooms lang ang naitayo. 165,000 classrooms ang kulang ayon sa DepEd. Pero hinala din po namin na mas marami pa dito ang kakulungan. Ayon sa EDCOM report, 5.1 million ang aisle learner o nakaupo sa aisle ng classroom kasi wala silang silya. Hindi rin natin nabibilang sa kulang ang mga classrooms kung saan may double shift o triple shift ng mga estudyante. Ilang libo pa kaya ang sira, siksikan. Kung ito po ay sinuma ho natin in peso value, lalabas po almost 413 billion ang kailangan ho natin. Ayon sa EDCOM2, malamang na higit sa 413 billion ang kailangan dahil wala pa sa nakwenta ang pagkumpuni sa mga kwartong wala na sa kondisyon. Dahil 70% pala ng mga classroom sa bansa ay wala na sa kondisyon. Katunayan, maraming estudyante ang nagkaklase ng may peligro. Wala po kaming school na na-visit na wala pong condemned building pero minsan kailangan talagang gamitin kasi walang pagsiksikan ng mga bata. And siguro po a real mapping out of all of the condemned buildings that are still being used and also a projection of the timeline of their condemnation so that we could match our investments to also replace those classrooms. Lumabas sa pagdinig ng Senado na nasa DPWH na pala ang pondo at responsibilidad sa pagtatayo ng bagong classroom. At nainis si Senador Loren Legarda sa taas ng presyo ng mga kontratista ng DPWH kumpara sa mga kontratista ng private sector na nagdo-donate ng classroom. Sa private donor, 20,000 lang per square meter, habang 36,000 sa mga kontratista ng DPWH. For the life of me, almost double. So, the backlog in classrooms, it will be halved with the budgets that we have. Makakalahati po kung yung contractors ng pribadong sektor na donors nila ang gagawa. Di iban na natin yung mga 36,000 na yan kung meron palang halintulad sa quality po na 20,000. Yung pagwawaldas ng pera sa edukasyon dapat walang puwang sa lipunan natin. Dahil hindi lang eskwelahan ang yanakawan, kung hindi pangarap ng mga kabataan at mga pamilya na naghahangad lang na may anak silang makapagtapos. Magbubuo ng technical working group ang Senado para himayin ng mas masinsin ang problemang ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.